Yan ang ano mga kababayan, Vice Ganda tinawag na napakawalang hiyang kabayo. Ay hindi pala mga kababayan, napakawalang hiyang tao pala. Ayon kay Senador Rodante Marcolita. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano mga kababayan, hindi na rin naitago ni Senador Rodante Marcolita yung kanyang pagkainis sa kabayo na ito. Itong si Pitrang Kabayo, Vice Ganda pala mga kababayan. Dahil nga, bakit sinabi ni Vice Ganda yung ganon sa harap ng kaniyang mga manunood? Sabi ni Vice Ganda, tingnan ninyo yung pagmumukha ni Senador Rodante Marcolita, kung matatawa ba kayo? Ano bang ibig sabihin nitong si Vice Ganda? Hindi lang si Senador Rodante Marcolita mga kababayan ang binastos nitong si Pitrang Kabayo na ito. Pati na sila dating Pangulong Duterte. May mga napapanood nga tayo mga kababayan na mga talagang sumusuporta din sa mga Duterte. May nagsabi doon, kung hindi ako nagkakamali kay Boss Dada, manalangin ka lang Vice Ganda na walang mangyari kay dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Dahil sa pambabastos mo, sa pambabalahura mo kay dating Pangulong Duterte. Binastos mga kababayan. Kung halimbawa may mangyari kay dating Pangulo Duterte sa dahig, mas lalong magagalit mga kababayan yung mga didiis sa kanya. Baka mamaya putulan ka ng buntot, hinayupak. Kahit ako mga kababayan, mga talagang nakakaasar din talaga. Kasi nga, kung pwede naman siya magpatawa, wag lang siyang gumamit ng ibang tao na kilala dito sa ating bansa para may mapatawa siya. Gamitin niya yung kanyang sariling pagmumukha. Nakakatawa naman talaga kung halimbawa yung pagmumukha mo lang ang gamitin mo. Huwag ka nang gumamit ng ibang tao, ng ibang personalidad na kilala dito sa ating bansa para magpatawa ka. Yung mukha mo nakakatawa na yan eh. Masamang impluwensya itong bakla na ito eh. Hindi naman sa nilalait natin yung mga bakla mga kababayan. Pero itong lalaking ito, lalaki naman yan. Dapat butulan ng buntot yan para talagang yung pamabastos niya kay dating Pangulong Duterte mga kababayan, yung jet ski, jet ski joke, talagang ang sarap hambalusin Hindi kaya titili yan pag hinambalos natin ng buntot ng buntot ng pagi yan. Gusto niya magpapatawa mga kababayan, pero nga gumagamit ng ibang tao. Kung gusto mo yung nanay mo, ang gamitin mo. Yung tatay mo, ang gamitin mo. Nagpapasikat ka, pero gumagamit ka ng ibang personalidad, ibang tao. O katulad na lang nitong si Senador Rodante Marcolita. Sinabihan mo, tingnan ninyo yung mukha ni Senador Marcolita, kung matatawa ba kayo. Anong mayroon sa pagmumukha ni Senador Rodante Marcolita? Naiinis kayo dahil isa sa mga dahilan na nagsarado o pinasarado yung ABCBN ay si Senador Rodante Marcolita. Ang dami nyo namang violation. Itong si Vice Ganda mga kababayan, gumagamit ito ng ibang tao para masisikat pa. Sa bagay, marami nagsasabi na palaos naman talaga itong si Vice Ganda. Kung hindi lang ito gagamit ng ibang tao para magpapatawa, hindi naman, wala namang kwenta itong tao na ito. At ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus.
Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Ayun ang ano, tikba lang. O ano, di ba ikaw yung tao na napakawalang hiya? Ayon kay Senador Rodante Marcolita, napakawalang hiyang tao na yan. Hindi naman ata tao yan. Pwede bang tawagin nating tikba lang? Tingnan mo yung itsura nitong si Vice Ganda. Sinsya na, di naman tayo nang lalait mga kababayan, pero pag ganyang klaseng mga tao, hindi naman tayo bastos, pero hindi rin siguro karapat dapat na respetuhin yung mga ganong klaseng tao. Napakabastos ng bunganga niyang Vice Ganda na yan. Sobrang bastos niyan. Hindi ko naman pinapanood yan. Sarap tahiin yung bunganga niyan. Laki-laki ng bunganga niyan. Samantala mga kababayan, sa iba pang balita, Nadia Montenegro nagsalita na ito. Ito nga kaugnay sa kumakalat na balita mga kababayan. Chismis lang pala ito ha. Na itong si Nadia Montenegro na staff ni Senador Robin Padilla ay gumamit daw ng marijuana sa loob ng Senado mga kababayan. Napakatindi ng mga chismis ha. Chismis lang pala, wala pala nakita mga kababayan na talagang humihitit ng marijuana itong si Nadia Montenegro. Naamoy lang pala. Ang laki siguro ng ilong nung nakakaamoy yung staff nitong si Senator Pampilo Lacson mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Si Nadia Montenegro nadawit po sa paggamit umano ng marijuana sa restroom po ng Senado. Ang aktres na si Nadia, todo tanggi po siya dito. Umiinit po ang usapin tungkol po sa insidente umano ng paggamit po ng marijuana sa loob po ng tanggapan mismo sa Senado. Ito ay matapos pangalanan sa isang incident report ang dating aktres na si Nadia Montenegro kaugnay po ng insidente. Si Nadia ay miyembro po ng staff ni Senator Robin Hood Padilla. At base po sa report na may petsang August 13, sinabi po ng Senate Security Personnel na si Victor Patelo na isang staff member po ni Senator Ping Lacson ang nagsumbong sa kanya tungkol sa hindi pangkaraniwang amoy mula sa CR na malapit po sa Senator's Extension Offices. Anya, kahawig po ng amoy ng marijuana ang naamoy at tanging si Nadia Montenegro lamang po umano ang nasa lugar noon. At ayon po sa ulat, nilapitan po ni Patelo si Nadia Montenegro sa kahilingan ng staff ni Senator Ping Lacson. Pero todo tanggi ang actress sa paggamit po ng marijuana o paninigarilyo sa loob po ng restroom. Inamin lang niya na may dala daw siyang vape sa bag na anya ay posibleng pinagmula ng amoy ng naireklamo. Sa kabila po ng kontrobersiya, naninindigan po si Nadia Montenegro na wala siyang nilabag na batas at handa siyang magpaliwanag para linisin ang kanyang pangalan. Patuloy po ang investigasyon sa Senado hinggil po sa isyong ngayong pinag-uusapan sa parehong showbiz at political circle. Oh, yun nga naman kababayan. O umamin, itong si Nadia Montenegro. Pero hindi marijuana. Inamin niya, may beef siya sa loob ng kanyang bag. Yung beef kasi mga kababayan, may parang iba-ibang flavor kasi yan. Ano? May iba-ibang amoy. Hindi naman ako gumagamit ng beef. Pero nakikita ko yan sa mga kakilala nating iba na gumagamit ng beef. May amoy nga yan. May iba mababango. Pero ako, ayaw ko naman talaga ng amoy na yan. Di rin ako naninigarilyo. At yun na nga, yung controversial na chismis, tawagin natin chismis ito dahil chismis lang pala ito. Dahil sinabi lang pala ng staff ni Senador Lacson na may naaamoy siya na parang, baka yun yung nagmamariwana. Yung staff ni Lacson, bakit alam niya na amoy marijuana yun? At tapos lumapit siya sa security guard ng loob ng Senado. At yung security guard naman, hindi naman din niya nakikita. Wala din naman siya nakita na hawak-hawak yung marijuana o mayroon man lang tawag nito, ebidensya. Pinagkakalat ka agad ito mga kababayan. Yung pala, marites lang pala. Hindi pala talaga totoong nakita. May naamoy lang. O yung beef nga, maraming ano yan, maraming flavor yan. Minsan nga may naamoy tayo na
Hindi ko mapaliwanag mga kababayan dahil hindi naman ako nagbibip. Yun ang ano, dito na lang muna, chismis lang pala. At yun na nga, yung inamin ni Nadia Montenegro na may bip siya sa kanyang bag. Chismis lang, maritis lang pala mga kababayan. Tapos ginawang malaking issue. Siguro para masira o sirain itong kampo ni Senador Ruben Padilla. O yun, nagmamaritis, chismisa ng mga kababayan. Kahit sa loob ng Senado may chismisan pala. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Samsung. Shoutout na rin Samsung ET4 Lite. LTE pala. Shoutout kay Mibilin Balikaw ng tawag dito. Tawag dito, taga saan ba? Taga Ilocos Norte pala. Maraming salamat sa iyo Ma'am Mibilin Balikaw. Shoutout na rin kay 3D Daddy Leon. Shoutout kay Alan Gubantis. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion, si Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Ado Olako TV. Ado Olako TV. Shoutout sa idol. Florencia Leonor, shoutout na rin sa idol. Shoutout na rin kay Ma'am Florencia Leonor. Shoutout kay Aranas Alfredo. Shoutout kay Luis Francis Navarro. Shoutout kay Bibo Tirol. Shoutout sa idol. Shoutout kay Rally Aurlida. Mike Bataraw. Shoutout Donato Ibura pala. Shoutout kay Donato Ibura. Sorry. Shoutout na rin kay Rogelio Umadhay. Shoutout kay Doms Rio idol. Shoutout na rin kay Silso Talisik. Shoutout kay Pinida Taglio. Shoutout na rin kay Cuyos Mandil, kay Ras. Shoutout at kay Solidad Lagunsao. Yun dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.